Gaya nga rin po sa ating sinasabi ng mga nagdaan mga kapatid, ang mga ito, yung mga nagsilabas sa katotohanan ay patuloy silang nag-iingay kagaya nitong si Badong. Bagamat ito ngayon sa huli ay aking nabalitaan na hiwalay na pala itong magkajowa na ito. Sila si CJ at saka itong si Badong dahil sa isang hidwaan siguro. Alam naman kasi pare-parehong mga matataas ang ihi itong dalawa, si CJ at itong si Badong. Hindi naman katakatakan, hindi nga sila magkakasundo. Bagamat ganoon mga kaibigan, itong si Badong walang katigil-tigil, napakaingay. Para ba siyang para siyang isang lata na walang laman, napakaingay. Na puro na lang kuda-kuda. Para bang tama yung sinabi diyon sa kabilang istasyon na ito ay isang taklisa. Bagamat ganoon, hindi ko rin siya tatantanan. Gaya ng kanyang sinasabi mga kababayan, kung ano ang kanyang mga pinagkukuda-kuda dito sa Sukmid, sasagutin ko siya. Kagaya nito sa ating gagawin ngayon sa kanyang mga kababayan. At ako naman kasi hanggang nandyan. Hindi rin ako matatahimik dahil sa ngalang karangalan ang kanilang sinisira dito sa kapatiran MCGI ay hindi rin man ako makakapayag na ganun-ganun na lang sisirain. Matapos na sila ay amen sila ng amen noong mga nagdaang panahon na nandito pa ang Brother Eli. Ngayon masyado na silang maingay. Dahil sabi nga ni Badong, wala na siyang kakampi. Sinong niloloko nyo? Di ba kayo rin? Pananampalataya niyon nung nandito si Brother Eli, hindi kayo makapiyok-piyok kung ano mga reklamo nyo. Ngayon si Brother Daniel ang nangangasiwa. Panay na ang ingay-ingay nyo. Ano bang ipinaglalaban nyo? Kademonyuhan? Or ayon sa pananampalatayang natutunan natin kay Brother Eli pa noon? Diyos, nasusulat ba yon? Topic, mag-aliwan. Kaya ayan pala na yung totoong Kristong nag-aaliw talaga. Hindi lang sila nag-aaliwan sa kantahan at sayawan, pati sa kama nag-aaliwan sila. Kaya yun po ang kasinungalingang sinasabi ni Badong. Mga kapatid, ito kasi si Badong, wala naman itong ginagawang katinuan sa kanyang pagkatao dahil unang-una, pagkatapos niyang lumabas dito sa MCGI, wala siyang ipinaglalaban dito kundi yung kanyang personal na galit sa kalooban laban dito sa pamilya Rason. Sukat ba namang murahin? Pukpok ang asawa mo Daniel. O yun ba hindi aral o yan ba hindi pamimersonal? Kasi kung aral ang iting pinaglalaban dito, hindi ka makapagsalita ng ganyan Badong. Putang ina mo Daniel Rason. Yun ay dahil sa sobrang galit mo sa kalooban Badong. Dahil napasukan ka na ng 10 demonyo, isa noon tatay mo. Demonyo nanay mo Rason. Kung yan ay aral, kaya ka lumabas dito sa MCGI, hindi mo masabing ganun. Kundi doon tayo sa aral. Dahil hindi mo na pwedeng munahin ang aral Doktrina na ating sinasampalatayan ng mga nagdaang panahon. Badong. Tapos ngayon, nung umalis ka na, umiwas ka na sa kung ano pa mang iniiwasan mo dito, hindi ka makamove on. Alam nyo mga kabayan, duda nga ako ito si Badong, bakla nga siguro ito dahil sa kadaldala na wala namang batayan, basta na lang makakuda-kuda. Hindi ko naman sinasabi kumo bakla, sinungaling. May mga bakla kasi matitino, pero itong si Badong, sinungaling. Kaya asawa ng may asawa nag-aapiran. Anong patunay mo diyan Badong? Sinungaling ka no? Mga kapatid, nagbababuyan na po sila diyan sa iglesia ni Kulapu ni Daniel Rason. Biro mo asawa ng may asawa, ay nako. Asawa ng may asawa sinasayawan. Nagbababoy kayo. Yan. Unang-una din kay mga kababayan, itong si Badong, ginagamit siya ni The Hairdrot na itong si The Hairdrot, kinakasangkapan niya itong si Badong para magkamal na maraming pera dito sa YouTube. Okay lang sana kung sa kabutihan, subalit ginagamit niya ang kadaldalan nitong si Badong sa kanyang kabaklaan ba ng kanyang bibig. Ginagamit ni The Hairdrot na ang pangalan niya ay si Aliwas para lamang magkamal na maraming pera dito sa YouTube. At kahit naman makapanira ng karangalan, mga kapatiran, mga samahan na naniniwalang lubos ayon sa pananampalatayang tunay na mayroong aral ng Panginoon na dapat nating sundin, ito namang si The Hairdrot, panay ang gamit nitong si Badong. Pero siya mismo mga kababayan, hindi siya makalabas-labas sa kanyang channel na ito, The Hairdrot. Takot lang niya. Dahil ako sigurado ko to si The Hairdrot. Mukhang aliwas. Ali nga ang pangalan sabi nga ni Broccoli, si Ali.
Huy, huy, ali. O, kaya hindi siya makalabas-labas dito mismo sa kanyang channel dahil siguro mukhang bungal o ano ba, may sungay. Dahil truth ha, yun lang akin sa pantaha sa'yo kasi hindi ka makapagpakita ng mukha mo dahil truth eh. International Thanksgiving daw na magpapasalamat, mag-o-organize sila ng pasalamat sa abroad. Siyempre mga kapatid, lahat ng kilos na ginagawa nila, lahat ng activities na ginagawa nila is income generating activities mga kapatid. Bakit? Dahil nahalata nila, ang laki na ng ibinaba ng pasok ng pera. Sobrang laki na po ng ibinaba ng pasok ng pera. So yan po ang kadaldalan ni Badong. Ito si Badong, wala naman talaga tong dahilan kung bakit siya lumabas dito sa MCGI, kundi sa labis niyang galit dito sa kapatiran. Dinadamay na niya ang kapatiran. Ang kanyang hinanakit lang naman dito sa buhay, kundi siya ay inaapi. Sabi niya di ba Badong, ikaw may sabi inaapi ka Hindi ka naman inaapi ng dahil sa aral at saka sa doktrina, lalo pa nandito ang brother Eli. Katunayan na, kasama ka niya Ikaw rin may sabi, di ba, nung malis na si Brother Eli dito sa Pilipinas, kasama ka O ngayon, dahil wala na ang Brother Daniel, nakabuelo ka na ngayon. Dahil sabi mo, 20 years kang nasa pamilya rason at ikaw ay inaapi. So hindi ka inaapi ng dahil sa aral ng ating sinasampalatayan dito sa MCGI, kundi ikaw ay inaapi literal. Kaya ngayon may hinanakit ka, dito ka ngayon bumuelo sa SOCMED at sinisiraan mo pati ang mga walang malay dito na kapatirang nananampalatayang lubos sa MCGI nang ayon sa aral, dinadamay mo. So katbanuang sabihin mo, MCGI, iglesia ng mga baboy. O mga kapatid, payag ba kayo niyan? Kaya nga tama lang din naman yung nasa screen ko Sila ay mga anak ng demonyo. Nakikita nyo naman po mga kapatid sa mga videos na kukunti na lang po. And marami sa mga nag-aalisan ngayon at hindi na tumutulong mga kapatid financially. Yung mga kapatid talaga na during the time of Brother Eli Soriano ay lumalaban ng ubusan. Yan ang ayon sa iyo, Badong. Pero pakinggan mo Badong ang sinasabi ni Brother Eli. Mas maigi kasi Badong na si Brother Eli ang marinig mo kasi alam mo naman sampalataya ka kay Brother Eli. At kung siya mismo ang magsasabi dito, wala kang tutol, di ba Badong? Pakinggan mo si Brother Eli Badong. Tika, hahanapin lang kasaglit. Huwag ka maglala, nandito lang naman, di naman ako sinungaling. Pagkasabihin kong nandito siya, pagpaparinig ko sa iyo. Ikaw, gusto mo lumabas sa iglesia ng Diyos? Di lumabas ka. Ano pakialam kung lumabas kayo? Unang-una, di ko naman kayo kilala. Wala naman ako hiningi kahit 5 sa'yo. Ano? Hihingi ba ako 5 sa'yo? Yung mga naninira sa atin sa internet. Oy, lumabas ka. Sabi nga ni Kristo kay Judas, sige, Judas, yung iniisip mo, gawin mo madali. Sige. So, yan po ang sabi ni Brother Eli. Ikaw, gusto mo lumabas sa iglesia ng Diyos? Di lumabas ka. Ano yan, tama na Brother Eli. Narinig na di Badong, hindi naman ito bingi siguro Badong, hindi ka naman bingi, di ba? Badong. So, yun po mga kababayan, ang Badong na ito, wala naman siyang hinanakit pagdating sa aral. Sigurado ako dyan kasi ni isa wala siyang sinasabi na ito, mali ito. Ayan, mali yan. Wala naman kundi ang kanyang sinasabi, pera, patarget, kedirak, mga area 52, alak, kung ano-ano pa man. Wala naman dyan kung yung mga naririnig natin dyan sa doktrina, sa bago tayo nabautisman, hindi naman, di ba Badong? So, nagsisinungaling ka lang Badong dahil nasapian ka na ng 10 demonyo, isa roon tatay mo. Nawala na po sila ng gana. Sabi nga ng mga closet na mga kapatid na ano po ito, core group ng isa, they are one of the core group ng iglesia. Sabi nila, nagtatanong kasi sila sa akin, ano na bang nangyayari? Sabi ko, hindi nyo pa ba nararamdaman na iba na ang iglesia ngayon? Magugulat kayo at yun na yung inihintay natin. Kita mo mga kabayan,
So matanong ko lang muna kay Ali. Ali, huy, aliwas. Ito may-ari ng channel na The Heart Truth. Gaano ba kalaki kinikita mo dito, Ali? Ito may-ari ng The Heart Truth. Alam ko naman yan ang gusto mo eh. Kung magkamal ka ng maraming pera kahit sa kasama ang pinagkakalat nitong si Badong, ginagamit mo ang kanyang kademonyuhan para magkalat dito sa Sukmid, maninira dito sa MCGI, para ikaw dyan The Heart Truth, magkamal ka ng malaking pera. Mamalato ka naman dyan. Bigyan mo si Badong ng yung face mask. Ang baho na ng bibig nitong si Badong sa kadadaldal na puro kasinungulingan, puro na lang paninira sa MCGI. Baka nga magkagulo na sila. Naku, matinding pagkakagulo na yung mangyayari sa kanila mga kapatid. Sooner or later, game show na lang sila. Akala ko wag ihigit sa bagay na nasusulat. Bakit may fiesta ng Diyos? Nasusulat ba yon? Topic, mag-aliwan. Kaya ayan pala na yung... Ano raw? Bakit? Ang iglesia ng Diyos, yan ba ay nasusulat? Alam ba niyo mga kaubayan, kung hindi lang kayo nasapian ng 10 demonyo dyan, yung mga nagme-message dito, kasi nag-live ito si Badong eh. At saka sa lahat mga exeter, nagrereklamo kayo dyan sa iglesia ng Diyos. Panahon pa ng Brother Eli, nandyan na yan. Tapos ngayon lang kayo magrereklamo. Kung hindi lang kayo nasulsulan ng mga 10 demonyo na sa mga utak nyo, hindi kayo makapagsalita ng ganyan eh. Andyan parang Brother Eli siya nga, may pasimuno dyan na mayroong iglesia ng, mayroong piyesta ng Diyos. Kasi ang sabi ni Brother Eli nung araw, kung mga iglesia ng mga nasa demonyo, na puro mali ang kinakalat, puro piyesta sila, piyesta kung sino-sino mga santo dyan. Ang totoong iglesia pa kaya ng Diyos ang walang piyesta. Kung sila nagpipiesta kila ni San Isidro Labrador, bla 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 bla, kung sino pa man dyan, mas higit naman nating pagbigyan ng piyesta sa Diyos. Oh. Panahon pa ng Brother Eli yan eh. Tapos ngayon lang kayo nagreklamo dahil sumapi na sa inyo, pumasok na sa inyo mga espiritu ng 10 demonyo, isa roon, yun ang tatay doon. Tatay ninyo. Totoong Kristong nag-aaliw talaga. Hindi lang sila nag-aaliwan sa kantahan at sayawan, pati sa kama nag-aaliwan sila. Kaya asawa ng may asawa nag-aapiran. Mga kapatid, nagbababuyan na po sila diyan sa iglesia ni Kulapu ni Daniel Rason. So, yun po ang akusasyon ni Badong. Wala siyang maipakita na ganyan mga pinagsasabi niya. Wala siyang maipakita na nagbababoyan, iglesia ni Kulapu. Yun ay bunga lang naman sa umaapaw na kanyang laki ng galit, umaabot na doon sa karian ng kanyang tatay. Sino ba tatay nito? Yung tatay niyang si demonyo. Hindi naman to magsasalita ng mga ganitong kasamaan laban sa kung sino pa man dyan na may karangalan. Hindi to nagsasalita, lalo na noon nandito pa ang Brother Eli. Ang babait kaya nito, parang hindi makabasag pinggan. Ngayon lang naman ito nakaganyan kasi wala na. Nung matapos at umalis na ang Brother Eli, eto na, pumasok na isa-isa. 10 lahat na demonyong sumapi dito kay Badong, isa dyan tatay niya. Mga kapatid, ito po yung part 1. Abangan ninyo, gagawa ko ng part 2. Ito lang, hanggang dito lang po ang inyong kapatid, Felix Mo TV, at abangan ninyo ang part 2 sa video na ito ni Badong. Magandang araw, bye-bye po. Pero mo, asawa ng may asawa, ay nako. Asawa ng may asawa sinasayawan, ay nagbababoy kayo. Tapos Nagbababoy kayo. Abangan mo Badong ha, mayroon pang part 2 ito. Huwag ka mag-alala Badong, sasagutin ko lahat ng video mong ito.